Yoshi, bakit mo ba ako sinundan dito? Baka isipin pa nila mami at daddy na nobyo na kita sa Japan eh. Dinala niya si Yoshi patungo sa likod ng kanilang bahay. Nang dumating kasi siya sa bahay nila, ay naroon na ito habang kakwentuhan ang daddy niya. 2 araw na daw itong nakikitulog sa kanilang bahay dahil hinihintay nito ang pagbalik niya. Pagkatapos nilang maghapunan ng kanyang daddy, ay hinila na niya si Yoshi upang kausapin ito. Magaan ang loob ng mami at daddy niya kay Yoshi dahil nakilala na ng mga ito ang binata noon pa man. O mas mabuting sabihin na ito mismo ang nagpakilala sa sarili nito sa kanyang mga magulang at ate Fiona niya noon kahit sa video call lamang. Sagot ni Yoshi sa kanya. Napakunot lalo ang noo niya. Naiintindihan niya ito dahil marunong naman siyang magsalita ng ganoon. Kahit naiinis siya dahil pagod na nga siya, ay papaandaran pa siya nito ng nihongo. Lalo tuloy sumasakit ang ulo niya. Magsalita ka ng Tagalog dahil nasa Pilipinas ka, Yoshi. Nagsasayang ka lang ng pera mo niyan eh. Tignan mo, gumastos ka patuloy pa uwi rito sa Pilipinas. Susundan nga sana kita kung sinabi lang sa akin ng mami at daddy mo kung saan ka nagbakasyon eh. Kaso ayaw nila sabihin kung nasaan ka. Ulit nito sa sinabi nito sa Nihongo kanina, ngunit ngayon ay sa Tagalog na. Bahagya pa itong napalabi. Marunong itong magsalita ng Tagalog dahil Pinay ang nanay nito at Hapones naman ang ama. Aaminin niyang gwapo naman si Yoshi, lalo na kapag nakangiti. Mabait rin ito, kaya nga ayaw niyang sayangin ang oras nito sa paghihintay sa kanya. 3 taon na kasi itong nanliligaw sa kanya at paulit-ulit lang niya itong binabasted. Sadyang makulit lang talaga ito. Marami namang Hapones ang nagkakagusto rito dahil gwapo na, mayaman pa. Ngunit hindi talaga niya kayang turuan ang puso niya. Yoshi naman. Namiss kita, Yumi. Nagtatampo nga ako sa iyo dahil hindi mo ako sinabihan na uuwi ka pala ng Pilipinas. Pero masaya na ako ngayon dahil nandito ka na. Hinawakan ni Yoshi ang kanyang kamay. Agad naman niyang binawi ang kamay niya. Nakita niyang saglit itong napalunok at mayroong nagdaang kirot sa mga mata nito na tinakpan lang nito sa pamamagitan ng pagngiti ng kaunti. Nasaktan na naman niya ito. Yoshi, di ba sabi ko, itigil mo na ang panliligaw sa akin? Hindi ka ba napapagod? Kasi ako pagod na. Ayoko nang saktan ka ng paulit-ulit eh. Nasasaktan rin ako sa tuwing pinagtatabuyan kita. Ayoko naman sana gawin iyon sa iyo. Pero palagi mo na lang akong binibigyan ng rason para ipagtabuyan ka. Ayokong paasahin ka, Yoshi. Nakukonsensya rin kasi siya dahil napakabait nito sa kanya. Hindi niya mapigilan maluha sa mga sandaling iyon. Bakit nga ba hindi na lang ito ang nagustuhan niya? Bakit ba mas pinili niyang magustuhan ng estrangherong lalaking nakilala niya sa Boracay? Bakit bumigay agad siya sa lalaking iyon? Samantalang hito si Yoshi sa kanyang harapan at naghihintay lamang na sagutin niya. Yumi, Yoshi, bakit ang tanga-tanga ko? Nagsimula na siyang mapahikbi. Sa 7 araw kasi na nakasama niya si Renz, ay tila nahulog agad ang loob niya sa binata. 7 araw lamang iyon, ngunit para sa kanya ay 7 taon na. Miss na agad niya ang kanyang boyfriend. Oo, boyfriend na niya si Renz at ito pa nga mismo ang nagsabi sa kanya na nobya na siya nito. Ngunit nasaan na ito ngayon? Bakit bigla na lang itong nawala?
Bakit hindi man lang ito nagpaalam sa kanya? Agad siyang niyakap ni Yoshi nang mapansin nitong kakaiba na ang kanyang paghikbi. Lalo tuloy siyang napaiyak sa dibdib ni Yoshi habang hinahaplos nito ang likod niya. Yomi, may problema ka ba? Anong nangyari sa iyo sa bakasyon mo? Bakit ka umiiyak ng ganyan? Nag-aalalang tanong ni Yoshi sa kanya. Hindi siya sumagot, bagkus ay napaiyak na lang siya habang yakap siya nito. Kanina pa siya nang hihina. Ngayon lamang niya naramdaman ang ganito. Hindi niya alam kung saang sulok ng Pilipinas niya hahanapin ang lalaking nakakuha ng pagkababae niya. Shh! Stop crying, Yomi. Ano bang nangyari sa iyo? Bakit ka nagkakaganyan? Lalo siyang nalungkot nang maramdaman niya ang tunay na pag-aalala sa tono ng boses ni Yoshi. Narealize niyang napakatanga niya. Bakit hindi na lang ikaw ang nagustuhan ko? Bakit, Yoshi? Bakit hanggang ngayon hindi ko magawang magustuhan ka? May nagugustuhan ka ng iba? Ang kaninang pag-aalala sa boses nito ay napalitan ng hinanakit at tila pagkabigla. Hindi niya sinagot ang tanong nito. Please, Yoshi, umuwi ka na sa Japan. Sasayangin mo lang ang oras mo sa akin. Kumalas siya sa pagkayakap sa binata bago siya tumakbo papasok sa loob ng kanilang bahay. Dumaritso agad siya sa kanyang kwarto. Samantalang naiwan namang nakatayo si Yoshi at napayo ko na lang. Wala pa ring pagbabago ang kanilang bahay. Hindi naman sila mayaman, ngunit hindi rin naman sila mahirap. Mayroong maliit na negosyo ang pamilya nila, isang pet shop. Mahilig kasi sa mga aso at pusa ang kanyang parents, kaya pet shop ang naisip ng kanyang mga magulang na gawing business. Katabi lamang ng kanilang bahay ang pet shop nila. Iyon ang bumubuhay sa kanila mula pa noon. Napahagulgol si Yumi sa kanyang kama. Nalulungkot kasi siya sa kinahinatnan ng relasyon nilang dalawa ni Renz. Makikita pa kaya niya ang lalaki? Namimiss rin ba siya nito? Terence. Nag-check out na po siya, sir. Mahina siyang napamura, sabay paghagod ng kanyang magulong buhok. Wala siyang gustong sisihin kundi ang sarili niyang katangahan. He met a girl in Boracay. His girl. Alam niyang ikakasal na siya at magiging daddy na siya sa susunod na buwan. Ngunit hindi niya napigilan ma-attract sa babaeng nakilala niya sa Boracay. Wala naman sana siyang plano mang babae, but he just can't resist her charm. Unang kita niya pa lang sa babae, ay nakuha na agad nito ang atensyon niya. Nais niyang sapakin ang sarili niya dahil nakalimutan niyang tanungin kung anong surname nito. Nakalimutan niya rin ibigay ang cellphone number niya bago siya umalis ng hotel room nila kahapon. Nataranta kasi siya nang tumawag sa kanya ang mami ni Fiona, ang babaeng pakakasalan niya. Nagdadalang tao ito at siya ang itinuturo nitong ama ng magiging anak nito. Bilang isang mabuting lalaki, ay hindi niya hahayaan na ipagbuntis nito ang kanilang anak na walang kinikilalang ama. Besides, his father will be disappointed to him if he will not take his responsibility. Kahit pa nga hindi niya naman nobya si Fiona at hindi niya maalala ang naging pinagsaluhan nila. One morning he woke up naked beside Fiona. Hindi niya matandaan kung nagalaw niya ba ang babaeng nakilala lamang niya sa bar na pagmamay-ari ng kanyang pinsan na si Zachary Hoffman. Akala niya ay isang simpleng one-night stand lang ang nangyari sa kanya. But weeks later, pinuntahan siya ni Fiona habang umiiyak ito. Sinabi nito sa kanya na buntis raw ito. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito at wala siyang magawa kundi panagutan ang dinadala nito. Tila napaikot siya.
Pero ayaw naman niyang bigyan ng problema ang babaeng iyon. Lalo na't baka totoo nga ang sinasabi nitong siya ang ama ng anak nito. His father Noah Hoffman always remind him, kapag nakabuntis kayo, papanagutan nyo. Huwag niyong hahayaan lumaki ang mga anak nyo na walang kumpletong pamilya. Iyan sana ang tandaan nyo, anak. Halos palagi silang sinisermonan ng kanilang ama. Kaya naman todo pag-iingat sila ng kanyang kapatid na makabuntis. But hell, malas siguro siya dahil nakabuntis siya ng babaeng hindi naman niya nobya at hindi naman niya mahal. Pero dahil pinalaki silang mabuting tao ng kanyang mga magulang, ay hinarap niya ang responsibilidad. Pakakasalan niya si Fiona upang iligtas rin sa kahihiyan ang babae. Pero sir, nag-iwan po ng cellphone number si ma'am. Baka sakali raw po kasi na tumawag kayo. Parang tumalo ng puso niya nang marinig ang sinabi ng receptionist ng hotel. Damn, good girl. Napangisi agad siya dahil may paraan pa rin pala para makita niyang muli si Yumi. Really? Thanks. Hindi niya maitago sa kanyang boses ang saya na kanyang nararamdaman. Nagmadali kasi siyang umuwi ng Manila dahil labis ang pag-aalala niya kay Fiona, o mas mabuting sabihin na labis ang pag-aalala niya sa magiging anak niya. Nakalimutan niya tuloy gisingin si Yumi at parang blangkot palutang-lutang ang kanyang isip hanggang sa nakarating siya sa Manila. Masaya siya dahil hindi naman napahamak ang baby nila. Dinugo lamang ng kaunti si Fiona at normal daw iyon sa ilang mga buntis. Kakauwi niya lang sa kanyang condo unit nang maisipan niyang tawagan ang hotel sa Boracay upang tanungin kung naroon pa si Yumi. Balak sana niyang bumalik doon. Nakauwi na si Fiona sa bahay ng mga ito. Ihahatid niya sana ito ngunit ang daddy nito ang nagpresenta na magdadrive para sa anak nito. Sinabihan siya ng daddy ni Fiona na magpahinga na daw muna siya. Natuwa naman siya dahil gustong gusto na niyang umuwi sa condo unit niya upang tawagan ang hotel sa Boracay. He missed his baby girl. Isang araw pa lang niya itong hindi nakikita ay parang nababaliw na siya. 7 days silang magkasama ni Yumi. Aaminin niyang enjoy na enjoy siya. Tigas na tigas nga siya palagi kahit tanghaling tapat sa tuwing kasama niya ito sa iisang kwarto lamang. Nakuha nito ang lahat ng natitipuhan niya sa isang babae. Iyon bang maganda na cute pa? Malambing na masarap pa. Bonus pa ang malambot at malusog nitong hinaharap na paborito niya. Yeah, maybe he's attracted to her physically. Damn, but he also enjoy her sweetness. Masarap itong kalambingan at parang gusto niya itong alagaan. Baby girl nga ang tawag niya sa dalaga at pansamantala niyang nakalimutan ang problema niya kay Fiona. Hindi niya alam kung anong plano niya. Hindi siya sigurado kung tama o mali ba ang ginagawa niya. Basta't alam niyang napapasaya siya ni Yumi at hindi na muna niya iisipin pa ang sitwasyon niya. Gusto lang muna niyang maging masaya. Kahit ngayon lang bago man lang siya matali habang buhay sa babaeng hindi naman niya minamahal. Her sir number sir. Idinikta nito ang numero ng cellphone ni Yumi. Mabilis ang pagsasalita nito kaya nataranta siya. Wait, hanap lang ako ng ballpen te. Nagmadali siyang maghanap ng ballpen sa mga drawers niya. Masyado naman kasi nagmamadali ang babae. Mahina pa naman siya sa pagmimemorya. Okay sir. Where's that damn ballpen? Natataranta siya habang naghahanap ng ballpen sa bawat drawers ng kanyang kwarto. Napapangiti naman ang babaeng receptionist sa kabilang linya dahil tila kinikilig ito.
Here, I found one. Okay, now you can tell me what's her cell number. Hiningal siya sa paghahanap ng ballpen at kahit nga todo ang temperature ng air conditioner sa loob ng kwarto niya, ay nagkaroon pa rin siya ng pawis sa kanyang noo. Ibinigay naman agad nito ang numero ni Yumi. Sa susunod sir, huwag niyo po kakalimutan ibigay ang number niyo kay ma'am. Sobrang lungkot pa naman ni ma'am kahapon nung mag-check out siya. Namumugto pa nga ang mga mata niya. Akala ho siguro ni ma'am at tinakbuhan niyo siya. Napangiwi siya sa sinabi nito sa kabilang linya. Na-imagine niya tuloy ang bibiyomi niya na umiiyak at parang gusto niya ulit suntukin ang sarili dahil doon. Thanks, bye. Iyon lang ang sinabi niya dahil nais na niyang tawagan si Yumi. Pagkababa niya ng kanilang koneksyon ay agad niyang denial ang numero ni Yumi na isinulat lamang niya sa kanyang kaliwang palad. Kumakabog ang puso niya habang hinihintay itong sagutin ang kanyang tawag. Baby, answer me. Come on. Sambit niya habang panay ang pagtunog lamang sa kabilang linya ang naririnig niya. Lalo tuloy siyang nasasabik. Hello? Nakagat niya ang ibabang labi niya nang marinig niya ang malaanghel at malambing nitong boses sa kabilang linya. Namiss niya tuloy ang ungol nito.